mag-decide kami. Pag inutusan kami na ituloy, ditutuloy namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema, pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng SOR. Para naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, hindi pa maituturing na pinalang desisyon ng SC hanggat hindi nare-resolba ang ihahaing MR ng Kamara. Kaya kung susunod ang 19 senador sa Korte Suprema, dapat ipagpaliban muna nila ang anumang botohan sa dismissal ng impeachment case hanggang sa maresolba ang MR. Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. I'm not new to state visits. State visits are planned way months, sometimes years in advance. Ang national security po natin ngayon threatened. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. Nako, ito, magkamukha nga sila. Oo, tandem sa 2028, ha? Nagkalintik-lintik na mga kasama, ha? Pag ito, ha? Ay, totoo, ha? Ang balitang ito, sigurado magkakawindang-windang. Eh, sana, ha? Hindi umabante. Bakit? Alam niyo naman mga walang mangyayari pag sila. Oo. Alam niyo naman ng mga kilatis at kalidad nitong mga ito. Ano balita? Ano ba survey yan? Totoo ba? Lilinawin natin ha. Baka mamaya nalilito lang sila. Malakas ba ang tandem nila? Naku po. Impeachment. Usapang impeachment, ha? Nakataktang pagbotohan para sa dismissal. Good news. Sana tuluyan ang madismiss itong impeachment na ito. Ayan, at merong inamin dito, no? Ibinulgar, palpak sa SONA. Naku, ngayon lang ata pumasok sa ating kayo ho ba ang tatanungin? Kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay nyo yung SONA, ha? Kung ako, ang bibigay kong puntos doon ay 0. Walang magandang impormasyon, walang magandang nagawa, at walang nagawang maganda. Pinaligtad lang. Kasi yun naman talaga. Walang nagawang maganda. Simulan natin dito. Ano ito? Nako po, eto na siya. Ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na si Senador Rizzo Hontiveros daw ang kanyang magiging pambato sa pagkapangulo sa 2028 national elections dahil aniya, mas malaki ang tsansa nitong manalo kumpara kina Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Bam Aquino. Kita nyo na? Bakit? Hindi ka naman gagawin vice presidente. Kung sakasakali, makikipag-tandem ka doon sa nabanggit na pangalan. Kay Ate Leni, kay Bumbum, hindi ka rin kukunin. Kasi masisira lang ang karir nila kung sakasakali. Pero hindi pa rin mananalo. Dahil andyan pa si BP Sara. Kung halimbawa lang naman ito lang, for example lang ito. Alam ko naman, malalawak ang mga pag-uunawa nyo sa example eh. For example, hindi si BP Sara o ayaw ni BP Sara tumakbo. At yung nabanggit na pangalan, si Ate Leni, ay tatakbo ng pagkapangulo. Sa tingin mo, kukunin ka? Sa tingin mo, kukunin? Hindi ka kukunin. Masisira ang pangalan, madadamay sa kalokohan. 'Di ba? Hindi wala nga naniniwala sa iyo eh. Tingnan mo ang kalokohan. 'Di ba? Hindi ka umabante sa kalokohan, tinambakan ka sa kalokohan. Ito pa. Kung sakali na hindi, for example ulit alam ko naman, kasi merong mga tao, baka daw nilalaglag natin. Hindi, for example lang to. Kung ito naman ay tumakbo si Bumbum sa pagka-presidente, nangangarap din ang mama eh. At ikaw ang gagawin BP? Nako, hindi. Hindi papayag si Bumbum. Madadamay at madadamay yan. Dahil bakit? Mabaho na ang pangalan. Nino! Ayan, bagay kayo. Bagay kayo ni, ano pangalan yan? Ni Virus. Bagay na bagay kayo. Yan kayo, magsama kayo. Pero sabi ko sa iyo, hanggat andyan ang Duterte,
Kahit sinong itapat nyo, wala kayong sasabi, wala kayong sinabi. Panis, kumbaga. Hindi kayo aabante. Pero nakalike ka na ba? I-like nyo muna yung video natin. Share mo na rin at subscribe kung bago ka pa lang. At andyan lang ang bell button. Mag-join, mag-bell ka at bell all nyo para meron ka natatanggap na notification. At meron dyan join button, communicate sa ano natin, sa komunidad. Sama kayo, papunta na tayo ng 300,000 na. Okay, share lang tayo para mas maganda. Nakikita ko ngayon ay si Senator Risa Hontiveros, pahayag ni Trillanes. Bakit nirurule out ko na si Senator Bam Aquino at si Mayor Lenny? Don't get me wrong, mabubuti silang tao and I believe, under peaceful conditions, maaring they can rule the country well. Ngunit giit ni Trillanes, hindi raw ito ang panahon para sa mapayapang pamumuno, lalo't may mga evil forces, aniya na aktibong nakikialam sa politika. Pero hindi ngayon yun ang mundo na tinitirhan natin. May mga evil forces at play. So, kailangan mo nung kayang tumindig, dagdag pa ng dating senador. Pero ang masaklap, hindi nga kayang manalo sa pagka-mayor ng nag-e-endorso kay Risa Hontiveros, lakas pa ng loob magsalita sa gusto niyang manalo. Diba? Isa pa, bakit mukhang minamaliit ni Trillanes si VP Sara Duterte? Ang sagot, dahil on the moves na ang kanilang kampo sa mind condition ang gamit ang Octa Research Survey at ilang mainstream media. Ayon kasi sa ulat ay, nag-rebound daw ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang quarter ng 2025, ayon sa pinakabagong survey ng Octa Research na isinagawa mula July 12 hanggang 17. Tumaas ng 4% ang trust rating ni Marcos, mula 60% naging 64%. Totoo kaya yan? Ayun na naman tayo sa research na yan eh. Baka naman yung... Eto na, ang lupit 57 daw kuno. Trust rating, 57. Tinalo pa si Mamang Quezon. Eto ni Balulong. 57 daw. At ang performance ay 59. Saan ratings to? Baka mamaya kinuha lang to sa kung saan-saan. Mga kakilala nila, pinagtatanong nila. Tanungin nyo, mag-live kayo para malaman nyo kung yung totoo, sa totoo. Si BP Sara ang mataas sa ratings kahit saan. Peke, Octa, ayan naman si Octa eh. Octa Research Base, based on Octa, second quarter 2025, ayun na naman. Yan yung di ba? Yung lagi daw mataas. Pagdating ng eleksyon, walang bumoto sa mga, sinasurvey nito. Naknambugi na naman. Ito na naman tayo, nagsimula na naman sila mag-research, Ano ang palagay nyo? Kayo. Bibigyan lang natin ng isang sampal ito sa, di ba? Nakakahiya sasabihin, mataas si ganito, malakas si ganito, si Balulong. Anak ng tibaklong naman kayo. Pagdating ng eleksyon, walang bumoboto. Sakit sa banks, di ba? Peke ang survey. Yan. Peke ang survey. Yan naman lamang. Yan ang katotohanan. Andyan na naman sila. Nagpapaandar, malakas. Palakas loob. Baka nagpapalakas loob. Tumanggap siya ng 3% na pagtaas sa kanyang performance rating, mula 59% na naging 62%. Nanatili siyang may pinakamataas na ratings sa mga opisyal ng gobyerno. Samantala, bumagsak naman daw ang trust at performance ratings ni Vice Presidente Sara Duterte. Bumaba ng 4% ang trust rating ni Duterte, mula 58% na naging 54%. Yan ang malaking kalokohan. Bumaba ang trust rating. Naku po, Diyos mio Marimar. Hindi nyo matutumbasan. Puros kayo kasinungalingan. Malamang, magkano na naman ito? Itong survey na ito. Di ba? Usaping, kaya ito, tingnan mo, flood control, binuksan ni Senador Marcoleta. Ito ba yung trust rating na pinagsasabi nyo? Ito. Ano yung flood control na issue? Sige nga. Pasok. Kakaalaman na sa flood control projects. Tiwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na handang pamunuan ni Senator Dante Marcoleta ang motu proprio na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga palpak
at posibleng korupsyon sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Sa isang press conference sa Parañaque City, ibinunyag ni Estrada na may agarang plano na si Senator Marcoleta Yun! bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee The best! na bubusisiin ang mga proyektong nabigo sa layuning pigilan ang pagbaha, lalo nang matapos ang serye ng malalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Punso dito ng lumalakas na panawagan mula sa mga senador na imbestigahan kung bakit patuloy ang pagbaha sa kabila ng bilyong-bilyong pondo para sa flood control infrastructure. Yan ang gusto namin, Senador Marcoleta. Simulan mo na. Total, nandyan na eh. At para naman makabawi-bawi. Ano? Doon sa mga tao, nung nandun ka pa sa Kamara na nagtanggal sa'yo ng committee, yung 5 committee na hinawakan mo, na tinanggal ka. Oh, simulan mo na sila. At unahin mo na yan. Unahin mo yun. Yun yung mga taga Maynila, yung 3, unahin mo. Para naman na matauhan. At andyan naman si Yorme Isko eh. Binibira na rin ni Yorme Isko yan. Para matauhan. Kita mo yung pumping station, 7 taon o 5 taon hindi gumana. Bakit? Anong problema? Oo, kung hindi pa makikita ni Yorme, baka hanggang ngayon hindi pa gagana eh. Kaya naman pala nagkabaha-baha mga kasama. Pinondohan, oo, pinondohan. Binadgetan. Ang sabi, kulang pa ba ang 700 million? Bakit hindi pa magmagan? Oo nga naman. Diba? Diba? Sino ngayon ang sumisilip doon sa 3 bakulaw ng Maynila? Lagot kayo kay Yorme. Di kayo titigilan ng batang tondo. Ayon kay Estrada, hindi hadlang ang pagiging neophyte ni Marcoleta sa Senado, lalo na't may legal na kaalaman at karanasan nito mula sa mababang kapulungan. Aniya na Senator Jinggoy, naniniwala ako at narinig kong may balak sa Senator Marcoleta na mag-imbestiga ng motu proprio. Hindi na kailangan ng resolution. Bakit hindi? Laging may unang beses. Abogado siya. At kung aalisin mo ang pagiging opposition niya, sa tingin ko, highly qualified siya. Yun. Si Senator Marcoleta ay patas. Mas lalong maganda, marami siyang alam. Isa pa dito, hindi siya nagiging bias. Hindi kagaya ng iba dyan, para makapagbalita lang, pupunta sa kabilang ibayo, tapos pag gumanda na yung lagay ng ilog, tatawid sa kabilang ibayo. Namangka sa 2 ilog. Eto si Senator Marcoleta, hindi to ganun. Una-una pa lang, siya, ayaw niya sa mga dorobo. Bakit niya sinuportahan si BP? Diba? Siya lang ang nanindigan dun. Siya lang, wala nang iba. Siya lang ang nagbigay ng boses dun para ipagtanggol si BP Sara. Siya lang, wala nang iba. Diba? Totoo naman, kitang-kita naman natin kung paano bastusin si BP Sara doon sa investigasyon. Anong ginawa ni Senator Marcoleta? Andyan siya, nasa likod lang siya. At andyan din yung mga religious group. Di ba? Ayaw nila ng impeachment. Ayaw nila masira ang gobyerno. Dahil pag inimpeach si BP Sara, tiyak, sira ang gobyerno. Sa bagay, sira naman talaga na. Dahil inubos na ng mga dorobo. Di ba? Tuloy. Mantala, ibinunyag naman ni Senator Ping Lacson na umabot sa 67 kongresista noong 2022 ang umano'y nagsisilbing contractor Ayun ng na! kanilang sariling infrastructure Ayan na, projects. kaya naman pala. Lalo na sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control. Ayun na, naku, booking na ito. Senator Lacson, sana malinawan ka rin gusto lang namin, wag na yung, walang impeachment. Di ba? Kung alam mo naman pala na may mga dorobo dyan na mga taga-kamara, isiwalat nyo na. Maging kaisa ka ni Senador Marcoleta. Birahin nyo ng birahin.
Oo, para matauhan, di ba? Para may mapanagot. Kasi kawawa ang taong bayan. Unang-una, pag bumagyo, walang kalaban-laban ang taong bayan. Pag rumagasana ang baha. Pangalawa, kita nyo, Bulacan, Pampanga. Pag bumagyo, umulan, baha. Nasa ng flood control. Dinorobo eh. Na mga bakulaw. Hindi na kayo naawa. Ngayon. Di ba? Nasa na ngayon yung sinasabing mga 300 billion pondo para dyan sa flood control sa Bulacan. Hinahanap ni... Wala pa raw binibigay. Nasa na kaya yun? Pero lumabas na yung budget noon, ha? Pirmado. Wala pa raw nakakarating. Naku naman. Sa mga taga Bulacan, kayo ang patunay, taga Pampanga. Pag umulan, baha. Di ba? Pag bumagyo, apaw. Kawawa ho yung may mga palaisdaan dyan. Namumuhunan, tapos ganun mangyayari, talo. Dahil nakaalpas yung mga isda, yung mga binhi. Diba? Tuloy. Isang malinaw na conflict of interest at patunay umano na matinding korupsyon sa pamahalaan. Sa panayam sa DZRH 2x2, sinabi ni Lacson na ang mga kongresistang ito ay direktang nakikinabang sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Ayan na. Ganito lang yan eh. Ako si Dorobo, for example ulit tayo Kung ako si Dorobo, si Bakulaw, hahanap ako ng kontraktor. Sasabuatin natin yung district engineer. Compadre, halika, usap tayo. Magkano? Approve. Eto naman si kontraktor. Eto lang ang pubruhan natin eh. Kaya. Kakayanin. Naku, ayan na. Ayun na, nagkalintik-lintik na dahil substandard. Pangalawa, minadali. Pangatlo, walang pakialam kasi wala nang mag-inspection. Approve. Kahit substandard, approve. Pangapat, pera na. Saan ka pa? Diba? Ganun lang kasimple. Easy money. Tuwan-tuwa mga Dorobo. Gagastos ng milyon para manalo. Diba? Malaki kapalit sabi ni Aling Ledesma. Kita Kita sa mata ang pera. Malinaw sa malinaw. Isa raw sa mga pinakaginagamit na butas para sa korupsyon ay ang dredging projects na madaling malusutan. Connected. Yun naman pala. Ang dredging project, mabilis nga naman. Kumali, mag-ano ng backhoe, floating backhoe. Kunyari, magdedredging. Wala na. Wala na. Pera na. Isang malaking pera na. Kaya nakatakdang botohan. Sana lang. Matapos na yung ano dyan. Matapos na yung problema dyan sa mga Dorobo na yan. At imbestigahan. Dahil wala eh. Kung pwede nga lang sana, wala na yung mga Dorobo eh. Diba? Para wala nang third party na hahawak ng pondo. Diretso sa mayor. Ano ba silbi ng congressman dyan? Wala naman silbi congressman. Totoo naman. Ano ang silbi ng congressman? Wala. Nag-aabang lang yan. Ito, Bibi Sara, dismiss na. Diba? Halata naman dismiss na ito eh. Iyak na yung mga Dorobo. Iyak na yung mga taga-kamara. Dahil dito, maliwanag na maliwanag, kung ikaw ay malinaw ang pag-iisip at matalas ang iyong pakiramdam, dito pa lang, dismiss na ang kaso. Ang sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabihin natin, to abide by the ruling. To abide by the Mga 19 to 20. Mayorya ng mga senador ay susundin ang Supreme Court ruling na labag sa saligang batas at walang jurisdiksyon ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada batay sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso nitong Lunes. Paliwanag ng mambabatas, pagdedebatihan at pagbobotohan ng Senado ang usaping ito sa Senate plenary session sa August 6 gaya ng napagkasunduan nila sa caucus. Ngunit mababaliwala ang pasya ng Senado sakaling magbago ang desisyon ng Supreme Court at katigan ang magiging motion for consideration o MR ng House of Representatives. Naku, Supreme Court, wag nyo nang katigan ha. Please lang. Kung ano yung binabaan yung resolusyon, yun na lang, panghawakan natin. Panghawakan natin lahat na wala na yan. Unconstitutional.
Bulol ka, Kuya Goods. Oo, di ba? Yan ang panghawakan natin. At sa August 6, abang-abang tayo mga kasama. Baka mamaya, meron na namang panibagong playbook o panibagong, alam niyo naman, meron silang motion. Ito mga bakulaw, di ba? Sabi ni Balulong, magmo-motion sila. Maghihintay lang sila ng 15 days at maghahain sila ng motion for reconsideration. Ano na naman ito? Motion, 13-0. Unanimous decision, magmo-motion pa kayo. Sabagay. Pag pinagana naman, ang ganito, walang imposible, sabi ni Aling Ledesma. Kahit na ba mag-decide kami? Pag inutusan kami na ituloy, dito tuloy namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema, pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng SOR. Para naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, hindi pa maituturing na pinalang desisyon ng SC hanggat hindi nare-resolba ang ihahaing MR ng Kamara. Kaya kung susunod ang 19 o 20 senador sa Korte Suprema, dapat ipagpaliban muna nila ang anumang botohan sa dismissal ng impeachment case hanggang sa maresolba ang MR. Tigil. Ayan ka na naman. Yan na naman tayo eh. Bida-bida na naman kayo eh. Yung MR na yan, wag nyo nang katigan Supreme Court. Para tapos na. Resolution na yan. Naku! Tigil na. Tapos na ho ang nagdesisyon na eh. Kaso nga lang, magmo-motion sila eh. Itong MR na to, motion for reconsideration. No, nasa ano naman kasi yun, nasa batas. Oo. Ang isang kongresista, House, pwede silang mag-motion kung gugustuhin nila. Kaso, ang problema dito, 13-0 na nga eh. Kahit mag-motion pa sila, wala na. Finish na. Di ba? Impeachment court, di na kailangan mag-convene. Yan ang sabi ni Senator Chis Escudero. Ang sinabi naman kanina, kung uutusan sila, sabi doon sa unang slide natin, kung uutusan sila ng Supreme Court na mag-convene, gagawin nila, magkukonvene sila. Pero hindi na yan magkukonvene. Antay natin August 8. So August 6. So August 3 na. So 3 days na lang. Abang-abang tayo. Oo, tuloy. Si Pangilinan sa 4 na senador na pumirma sa resolusyon na naglalaman umano ng mga payo ng former justices kung paano magpapatuloy ang Senado sa kaso ng impeachment. Sinabi naman ni Senate President Francis Chis Escudero na may resolusyon man o wala, napagkasunduan na ng mga senador sa caucus na sa August 6 na pagdedebatihan at aaksyonan ang issue ng impeachment sa gitna ng desisyon ng Korte Suprema. Ayun naman pala. Yung mga bakulaw, yung senador na pumirma. Makinig kayo sa mga taga-kamara. Meron mga resolution, wala na kayong magagawa. Pagbobotohan na. Paano nasabi? Ito, binalita rin eh. Baka naman sabihin tayo ay nagbibiro. Joke ba to? Hindi. Sino nagsabi nun? Di si Mamang Quezon. Kaugnay na balita ay namin ni Senate President Chis Escudero na wala na ring saysay ang pagko-convene ng Senate Impeachment Court. Kasunod nga ng deklarasyon ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang reklamo laban o impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw ni Escudero na pansarili lang niya itong desisyon at nakasalalay pa rin sa mayorya ng mga senador. Yan, Corvera, sa balitang yan. Hindi na kailangan mag-convene ng Senado bilang impeachment court para magdesisyon kung ano ang magiging aksyon sa impeachment complaint na nakahain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Francis Escudero, malinaw ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa simula pa lang anya, wala ng jurisdiksyon ang Senate Impeachment Court dahil sa paglabag ng Kamara sa one-year bar rule sa paghahain ng reklamo. Kung ipipilit nila ang trial, baka humantong ito sa constitutional crisis. Ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Pero nilinaw ni Escudero na sariling pasya niya ito at depende pa rin ang desisyon sa mayorya ng mga senador kung kailangan mag-convene ang impeachment court o hindi. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado.
At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala nang jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. June 10 na mag-convene ang Senado bilang impeachment court pero nagdesisyon silang ibalik ang reklamo sa Kamara dahil sa issue ng 1-year ban sa paghahain ng reklamo. Pumalag naman si Escudero sa mga batikos bakit hindi agad sinimulan ang paglilitis noong Pebrero. Kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon na bawal pala lahat ng ginawa namin? Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. Kita nyo? Kung sumang-ayon sila, dahil nagdesisyon ng Supreme Court, kung sumang-ayon itong mga ito na itinuloy, sila ngayon ang may impeach. Sila ngayon magkakaproblema. Kaya tama lang ang ginawa nila. Pinabalik. Dahil wala nga unconstitutional. Nabubulol ako dyan sa, diba? Unconstitutional. Ganon! Mga galing-galingan kayong mga bakulaw kayo. Tama lang ginawa nyo, mamang keso. Oo. Kaya, tigil-tigil na ha. Hindi na magkukunbi. Tapos na, pagbobotohan, wala nang impeachment. Ganon lang kasimple. Babalik ka rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercise an abundance of care when it came to that, not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng Korte Suprema at sinabi ang mali at nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Ayun. Wala na. Wala tayong pag-uusapan dyan. Ito na lang. Binulgar. Booking. Palpak sa SONA. Hindi pala state visit. Naku po, ano kaya yun? Sino kaya ito? Magaling na senadora din ito eh. Kayo ho ba? Ano naging palagay nyo dito sa... Ako, palagay ko sa SONA talaga. Wala talaga. Wala. Puros... Ay, pasalamat. Pasalamat lang ito si Bungit-ngit. Talagang dumikit siya sa Duterte. Nakuha niya ang ano ng Duterte. Dahil kung hindi, naku po. Kangkungan na aabutin ng boto. Totoo naman. Kaya ito, Ma'am Nikki, Senadora Nikki Cositing, nagsalita na. Bubulgar na ito. Sad news. Our president was summoned to Washington. Ay nako, ayan. This is not Common a pala. state visit. I'm not new to state visits. State visits are planned way months, sometimes years in advance. Ang national security po natin ngayon threatened by what? Hunger, disease. Hunger and disease. Unemployment. Totoo yan. Yan po. Totoo yan. Ang healthcare na yan, edukasyon, yan po ang threat sa ating national security. Hindi galing sa labas at hindi galing sa iniimbento ng mga nagbebenta sa atin ng mga sandatang lakas. Fellow citizens of the Philippines, one big sigh. Yes, we had the State of the Nation address by the President yesterday. As President of the country, personally, I was expecting something. Yung nakaraan yan ha. Ngayon lang natin nakita. Pero siyempre bibigyan natin ng konting reaction yan. Bakit? Totoo lahat ng sinasabi nito ni Senadora Cositing. Yun nga. Yung pag-prepare pala ng state visit, hindi naman agad-agaran. Oo nga, nakakagulat Saka hindi naman pala, bakit ganun? Ano yun? Kwentuhang tambay? Kwentuhang hindi maganda? Nagdala ka ng porsyento, 1%. At ang kapalit nun, sabi ni Aling Ledesma, naku po, kahihiyan. Sabi ni Aling Ledesma yan. Forward-looking, something that would, outline what the plans are for the future, how grounded we are, and what has happened in the past. Of course, there's a whole litany of things that are supposed to have been accomplished and achieved. And in the height of the wake of the recent typhoon, still 14.4 million
of our citizens consider themselves poor. That's not from me, that's from SWS, a very reliable survey entity. Hunger, according to SWS, has risen from 26.4 to 35.6% of those surveyed consider themselves having experienced hunger. Then, of course, there's the recent tariff thingy. People make very, light news about this tariff thingy, but I think that our future can be predicted according to these decisions that have been made in the last several days. You must have read in Filipino Star that I said, nasan ang mga kano ngayon sa kalagitnaan ng baha? Tama. Seriously, is a very serious question. We were told at the start that the EDCA sites are here, or are allowed to be here, because they would be at the forefront for relief and rehabilitation activities. That they are going to build warehouses, so relief goods can be stored and distributed in no time, so that our people will be given access to life-saving and property-saving efforts by the Americans. Yun na tayo eh. Tama, kita nyo. Oh, nasan nga nung baha? Tumulong ba? Isip-isip din ano? Oo, sabi ni Aling Ledesma, kung talagang gustong tumulong, tutulong yan. Merong panahon dati, sino ba yung nun? Merong nangyari din eh. Pumunta rin dito yung mga puti na, meron din base. Pero, ang nangyari, tumutulong sila kahit papano sa mga ganyang kalamidad. Pero ngayon parang wala no? Kwentuhan na lang. Sige, andito kayo, dito tayo, diyan kayo magkampo. Nak ng tipaklong. Kwentong barbero na lang. At wala namang, sabi ni Aling Ledesma, wala namang in return. Kaya kung umabot ka sa video natin, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye!